po. Ako po actually Lina Ocampo ang aking tunay na pangalan. Nilagay ko lang ng baby kasi palayaw ko yung baby, baby Ocampo. Nandito ako sa Chicago. Actually, napakaganda ang ginawa ng Barley sa amin. Ako talaga ang una kasi meron akong, okay, I'm a retired nurse. Okay, so meron akong um, aneurysm sa legs ko, sa likod ng aking uh, yung yung joint ko sa legs. So, hindi ako makalakad. Um, Alam ko na kailangan itong operahan, kailangan i-balloon nila para tanggalin yung clot. At alam ko na I am not safe. Kaya lang, ayoko talaga ng surgery. So, ang nangyari, meron palang Annalyn Ocampo, kaapelido ko, okay. So, actually, gumamit na ako ng Intra, nakaubos na ako ng 7 karton, walang nangyari sa akin. One day, dumating si Mentor Marie Chris from Florida para mag-renew ng driver's license niya. Nakita niya ako na hindi ako makalakad. Binubuhat ako ng asawa ko, dinadala ako sa dining room para kakain. So, sinabi niya sa akin, Nay, subukan mo ang barley. Ayoko nang maniwala ng ano pa kasi I tried, subukan ko Intra, sabi nila malakas daw, pero walang nangyari. So, ang ginawa niya, nagkanaw siya ng barley. The first sachet, breakfast time yon. Yes, mamaya, yung sa kay brother, kay Rolly na, sa asawa ko, kasi grabe ang ginawa, talagang himala ang ginawa ng barley sa asawa ko. Pero ako ang una. So, 4 na sachet na na-take ko for that whole day na nandito sila Mary Chris, nakalakad na ako. So, ang bilis ng sitwasyon. So, ang ginawa ko, ayokong mawala na ako ng barley. So, gumawa ako ng paraan. Sinabi ko kay Mary Chris, I want to have a product in my home para lang gamitin ko. During the time, okay, ang asawa ko, ayaw naman niyang uminom dahil mahal daw. Sabi niya, sa akin lang daw. Pero after a few weeks, meron pala siyang, meron pala siyang cancer sa liver na hindi namin alam. Kasi wala namang, sige, yeah. So actually, itong husband ko ay nag-cardiac arrest. Namatay siya ng 35 minutes. So nag-CPR ako sa kanya while calling 911. Nung dumating ang 911, they did everything para mabalik siya. Kung titingnan ninyo yung dibdib niya, nasunog yan sa pag electronic resuscitation sa kanya. So nadala siya sa ospital November 5, 2021. Actually, ayaw nang i-confine siya, nasa emergency room siya. Sinabi ng doktor, there is no hope kasi hindi nila sure kung buhay ang brain. So, ang sabi nila, humihinga lang daw ito dahil sa machine. Pero kung tanggalin ang machine, wala rin. We prayed kasi may tiwala kami sa Diyos. So we prayed hard sa Panginoon. I called the Philippines, nag-join ng prayer. Ang diagnosis sa kanya is shock liver cirrhosis, stage 4. So, at meron siyang congested heart failure, 25% na lang ang nag-work sa kanya. That was November 5, 3 o'clock in the morning, tumawag sila sa akin, kinonfine nila kasi meron daw reaction na maaring buhay ang brain niya. So, ito yung diagnosis sa kanya, cardiac arrest. When he was admitted, talagang ano sa kanya is cardiac arrest, congested heart failure, cirrhosis of the liver, shock liver siya, hepatitis
talagang ang daming problema sa kanya. Kaya nung dinischarge siya December 7, gusto nilang ilipat siya sa hospice facility. Hindi na ako pumayag na ilipat siya sa hospice facility. Sinabi ko, if my husband will be under hospice, he must be hospice at home. So ito yung disposition, hospice at home. Pero ang discharge nila is expired because ang prognosis niya is only 7 days. 7 days lang daw na mabuhay siya. So, but then, nung dumating siya sa bahay, ang instruction, no food intake, wala nang pagkain na ibibigay sa kanya, kaya lang may G-tube siya. Nurse ako, I can administer food for him, liquid food. So, ano siya nung dumating siya, morphine niya, ang order is morphine every 4 hours. Hindi ko ginawa yon. Hindi ako pumayag na i-administer ang morphine. Ang ginawa ko, barley every 4 hours. Okay, so nag-barley siya every 4 hours. So actually, walang pag-asa, zero chance to live, zero chance to survive. Pero ito yung nasa hospital pa siya, ano ninyo yung umuwi siya sa bahay. Slide please. Ito siya nung umuwi sa bahay. This is his, kanitong sa gitna, ito yung itsura niya nung umuwi siya sa bahay. Tapos, meron siyang bed sore na kung titingnan mo in the field of science, ito na yung sinasabing Kennedy won. Yun yung mga taong malapit nang mamatay, merong ganito. So that is already infected at hindi sila maniniwalang mabuhay. Pero it closed. Nagsara yan. Walang gamot, barley lang po. Barley lang ang binibigay ko sa kanya. This is how it looks this time. Saradong-sarado na. So, yung process ng kanyang, it's really amazing. Totoong sinabing amazing product. Wala siyang gamot. Since the time na umuwi siya, walang prescription dahil useless na para sa kanila. It's not needed anymore. Ang hinihintay, pagdating ng nurse, admitting nurse ng hospice, pagliupo niya sa akin sa table, ang ginawa niya, she presented the funerals. Mamili na raw ako kung anong funeral ang kanilang kontakin. Sinabi ko, no, I don't need to choose that. Merong hope para sa amin. So, ito yung process ng healing sa kanya. Tumaba siya ng tumaba na pakunti-konti. Puro barley lang yan. At saka Ensure complete ang binibigay ko sa kanya. So, pagbigay ng barley, after 10 minutes, mag-administer na ako ng Ensure sa kanya. Round the clock yan, 24/7. Ito na yung lumalabas na siya. Payat pa rin siya dyan. Pero ngayon, mataba na ang asawa ko at he is in the process of walking. Ang latest result ng kanyang blood work, no more cancer. Wala na siyang cancer. Wala na rin, ang puso niya is perfect. Kung makita ninyo siya dito kami sa buffet, mahilig siya sa buffet kumain. Tingnan nyo ang liig niya kasi meron siyang trach eh. Diyan ang trach na nilagay niya. Kung makita ninyo may trach siya sa liig. Pero ngayon wala na siyang trach, wala na rin siyang G-tube. Nung tinanggal ang G-tube, hindi kami pwedeng magsabi sa mga doktor na merong barley kaming pinapainom. Kasi kukontrahin nila ang barley. So, hindi kami nagsasabi. Basta ang sabi na lang ng doktor sa akin nung tinanggal ang G-tube, sinabi niya sa akin, whatever your religion is, your God is powerful. Oo, umasa kami sa Diyos din. Ginamit din ng Panginoon ang barley talaga sa kanya. So, in the present time, he is perfect. He is healed. Wala siyang sakit kahit
Ha? Ito yun, kumakanta siya. Okay. Ano ang kanyang sitwasyon? Dati hindi siya makasalita dahil sa trach sa kanyang lieg. I want you to see him personally. Bago ako sinishorten lang ang testimony. Here is my husband. Rolly, say something. Hello to them. Hello, everyone. Hello, everybody. All right. Yan na po ang kanyang itsura at yan na po ang kanyang sitwasyon ngayon. So, I thanks God na ginamit ng Panginoon ang barley. Since that time, lahat ng tumatawag kumusta sa kanya, nagiging barley user. At marami kami dito na cancer sa brain. 6 months na lang ang taning. Mulang nag-barley, wala ng cancer. At meron din tayong puti, kaya meron akong downline sa Atlanta na puti sila. Nag-sign up ng Jade. Actually, puro Jade ako. Ayaw ko ng ibang level. Puro Jade ang aking, kung gusto ninyong mag-sign up, Jade tayo. So, nag-Jade itong puti. Nagplano pa kasi, actually, nagplano akong mag-stockies dito. Siya rin, nagpaplanong mag-stockies. Sabi ko, kung mag-stockies ka, dyan ka lang sa Atlanta, nandito ako sa Chicago. I want everybody to understand na wala kaming gamot. Walang gamot ang asawa ko kahit isa. So, yan ang patutuo ko para maintindihan ng lahat ng follower, believer, user, at mentors of I Am Worldwide Amazing Barley na there is a big testimony if you use barley, kahit anong klaseng sakit. Nakita ko dito, kahit anong klaseng sakit. Macular degeneration, tinanggal din ng barley. Itong puti na sinasabi ko sa inyo, meron yung babae na glaucoma. Size 19 na ang glaucoma ng kanyang mata. Pero ngayon wala na siyang glaucoma. Tinunaw ng barley. So that's how powerful the barley is. And I thank you for listening and thank you for joining.